Ito si Ali at ang kanyang mga kaibigan na sina Stacy at Grace. Sila ay kinikilala bilang mga popular girls sa aming university. Sila ay sentro ng atensyon dahil sa kanilang pagiging kilala sa social media at dahil na rin sa aura ng kanilang mga pananamit. Halos ganito rin ang pagkakakilala sa pinsan kong si Andrew, na itinuturing na heartthrob dahil sa kanyang looks. Dagdag pa rito ang kanyang background na mula sa isang mayaman at may impluwensyang pamilya. Si Mika naman ay ang usual student leader na kilala rin sa mga paaralan. Dahil sa siya ay president sa isang school organization, ay marami siyang mga kaibigan at impluwensya sa mga estudyante. At ako naman si Kenneth. At ito naman ang aking kwento. Hindi madali ang naging buhay namin sa isla. Minsan may mga araw na maraming huli si tatay. At may mga araw rin na wala. Pero masaya ako. Masaya kami dahil magkakasama kaming pamilya na para bang walang problema. Noong araw na lumuwas ako ng syudad upang makapagpatuloy sa aking pag-aaral, pinilit kong ipakita sa pamilya kong malakas ang loob ko. Subalit sa aking sarili ay hindi kong may tatago na ako noon ay natatakot at nag-aalala. Alam ko na hindi magiging madali ang pamumuhay ko roon, lalo na't ang mga kamag-anak na makakasama ko ay maaaring hindi rin maunawaan pa ang tungkol sa aking pananampalataya. Pero dahil sa gusto kong pagsikapan na maabot ang pangarap ko, nandito na ako ngayon. Nandito na ako ngayon para abutin ang pangarap ko. Tago mo muna yung libro mo. Tama niyan, be. Sa toilet. Kamaya na lang. Saan magagawa eh. Uy, Ken! Dito ka! Kamusta? Mukhang game na game kayo dyan, ha? Tungkol saan ba yung pinag-uusapan niyo? Ito bro. Kasi di ba katatapos lang ng midterms. Si Ali, gaya na naman ng gala. Makapag-anuhin man lang. Sama ka, Ken. Punta tayo mamaya sa tambayan. Naku, di yan sasama si Ken. Alam niyo namang hindi niya hilig yung mga ganyan. Tsaka, isa pa, hindi naman yung pwede sumama sa atin mag-shots. Kaya naman pala game na game kayo at may inuman kayo mamaya. Pasensya na, ha? May trabaho ko mamaya kay Tito Paul. Alam niyo naman, kailangan kong pagbutihin ang pagtatrabaho sa kanya para may pandagdag ako sa mga gastusin ko sa school para na rin kina tatay at nanay. KJ talaga to si Ken. Minsan lang naman, di ba? At saka hindi ka naman namin isusumbong ni Drew. Oo nga dude, sumama ka na. Ako na bahala kay daddy. Di ka papagalitan yon. Hindi talaga eh. Tsaka ikaw, Drew, di ba ayaw ng dad mo? Lalo ka lang manlalagot sa kanya kapag nalaman niya ngayon pa lang marunong ka na sa pag-iinuman at paninigarilyo na yan. Si dad, magkakaroon ng concern sa akin? Never. Mas mahalaga pa nga yung sarili niyang business kaysa sa sarili niyang anak eh. Ah, sige na nga. Mauna na ako at mamimili pa ako ng susuotin ko mamaya. Kita-kit sa tambayan, ha? O sige, mamaya na lang ha. Una na rin ako. Diya, ingat kayo guys ha. Kita-kits mamaya.
Gong, Gong, nag-aapod si Aki mo. Alat mo na, gilid mo. Nay, kamusta po kayo dyan? Pasensya na po at hindi ko nasagot yung tawag nyo kanina. Kakauwi ko lang po galing sa school. Ah, ganun ba? Nakuha ko na pala yung yung cellphone na pinadara mo. Kaso day may magamit, day kami tatao. Pig pig saray ta. Baka gamiton kang mga tugang mo, maraot. Nay, sana na nagpasalamat ka muna sa anak mo. Imbes na tayo nagpursige na mabili ng ganyang gamit, siya pa yung nagpursige para mabigyan tayo ng ganyan. Pasensya ka na, masyado lang na-excite yung nanay mo. Kumusta yung pag-eskwela mo dyan? Sana day mo mapabayan ng pag-eskwela mo habang nagtatrabaho ka kay Tito mo, Paul. Opo naman, Nay. Pasensya na po at second hand na cellphone lang po yung kaya kong ibigay sa inyo. Pero promise po, sa susunod ay ibibili ko po kayo ng bagong-bago at magandang klase na cellphone. At tablet naman po para kila Bunso. Hindi ko naman po napapabayaan yung pag-aaral ko. Mabait din naman po sa akin si Tito Paul. At malaking bagay na rin po na ngayon pa lang ay kumikita na po ako ng pera. Tulad po nito, nabibili ko po kayo ng gadget na dati-rati po ay hinihiram nyo pa sa kumari nyo para lang po matawagan ako dito. Di bali anak, kami naman magpapadala sa'yo. Kami ng nanay mo ang bahala sa iyo. Nay, Tay, sabi ko nga po sa inyo, kaya ko na po yung sarili ko. Yung mga kinikita nyo po dyan sa pangingisda at sa gulayan, gastusin nyo na lang po yan para po sa sarili nyo. O kaya para po sa mga kapatid ko. At nga pala, Nay, kamusta naman po yung negosyo po natin dyan? Okay naman, anak. Malakas ang bintahan ngayon. Sa katunayan nga, naubos yung aming dala. Buti na lang, nandito kami sa bayan. Medyo malakas ang internet dito. Ibang-iba nga po pala yung buhay dyan kumpara dito sa syudad. Ay, sige po, Nay, Tay. May tatapusin pa po pala akong trabaho. Kamusta na lang po ako sa mga kapatid ko. Mag-iingat po kayo dyan. O sige anak, ingat ka dyan. Bye-bye. Oh, Ken, nandito ko pa pala. Opo, Tito. Medyo madami pa po ang mga files na kailangan pong ayusin. Sige, pagbutihin mo lang yan, ha. Alam kong proud na proud ang mga magulang mo sa'yo at napakabait mong bata. Tito, may iniwan nga po pala akong babasahin po dyan sa table po ninyo. Ayun. Nakakadami na ako nito at lahi ka rin nagdadala. Nga po pala, Tito. May pagpapaalam po muna sana ako sa inyo. Ano yun, anak?
Kung pwede po sana sa darating po na katapusan ay hindi po muna ako pumasok sa trabaho. May church activity po kasi kami nun. Hindi ka na nga pumapasok tuwing Huwebes at Linggo. Ngayon naman, absent ka sa katapusan dahil sa reliyon mong yan. O bahala. Pag di ka pumasok, wala kang sahod. Ay, Tito. Sana po, balang araw ay maunawaan niyo rin po ako. Pwede ko po palang isama si Drew sa event po namin? Si Andrew? Ikaw bahala. Kung makumbinsi mo yung batang yun. Tigas-tigas ng ulo na, hindi nga nakikinig sa akin yun eh. Sige po, Tito. Isasama ko po si Drew. Bro, nalilitan ka ba sa akin? Umayos ka, baka gusto mong mabalian ng braso. Chill, Adi. Hindi mo ba nakikilala to? Pasensya ka na, bro. Medyo marami lang kasi na yung kasama ko. Sure. Don't worry, dude. All chill naman tayo eh. Di ba ikaw si Andrew, the most popular guy on school? Di naman. Tsaka, Drew na lang. Nga pala, pwede ka ba sumali sa brotherhood namin? May welcoming kami bukas. Bahala sa'yo. Ano, Chika? Pag-iisipan ko muna, bro. Pero sige, inform niyo lang ako. Tara bro. Kaya nga. Uy, Drew! Ano yun? Mukhang mapaaway ka pa ata kanina ah. Oo nga eh. Inaaya nga nila ako na sumali daw sa brotherhood daw nila. Ay nako, alam ko na yan. Huwag kang sasali dun, Drew, ha? Alam mo, ang dami na kayang parents ang nagre-report sa school dahil sa pinagagawa niyang fraternity niyo. Mika, brotherhood nga raw. Brotherhood! Ibig sabihin, samahan. Sira na nga nagsabi sa akin na gusto nila ako mag-join dun eh. Sus. Pero alam nyo, saya siguro natin kung nakakasama natin dito si Ken, no? Wag na! Napaka-KJ naman nun ni Ken. Napakabaday talaga ng buhay niya. Oo nga. Tsaka, di rin naman natin masisisi si Kuya Ken, di ba? Kung mas pipiliin yung kumita ng pera. Tsaka alam naman natin sitwasyon yun eh, pati yung pamilya niya dun sa isla, di ba? Sa bagay. Pero balita ko, napakabaday talaga ng mga INC. Tanda mo yun, si Pat? Yung laging kasama ni Ken sa organization na Christian Brotherhood International ba yun? Ano raw? May brotherhood din si Ken? Hay nako, iba yun, Drew. Yun yung sama ng mga IMC students sa school natin. As I was saying, si Pat, sabi niya sa akin, hindi daw siya makakapunta sa prom natin. Grabe, very baduy talaga. I can't live a life na ganun. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Tara guys, selfie tayo. Cheers! Uy! Drew! Ali! May gagawin ba kayo mamaya? Wala naman, bakit? Mag-aaya ka na ba ng gala? Ba, saan ba tayo pupunta? Masaya ba dyan? Actually, hindi to galaan eh. Pero siguradong masaya to.
Mamaya kasi may activity kami after class na CBI get together at group study na rin. Invite ko sana kayo. Ay, ganun? Nako, pas ako dyan bro. Kasi may ibang brotherhood na ako sasalihan eh. Anong brotherhood tinutukoy mo, Drew? Alam ba yun ni Tito Paul? Hindi no, tsaka as if he cares. Actually, may welcoming kami mamaya. Then, excited na nga ako kasi alam kong inaantay nila ako doon. It's a big no for me then. Hindi rin ako makakasama. I have to go with the girls kasi. Alam mo yun, kailangan namin mag-film para sa content. Yung nauuso ngayon. Sige, hindi ko naman kayo mapipilit, pero mag-iingat kayo ha, lalo na ikaw, Drew. Don't worry bro, alam kong pagtatanggol nila ako doon. Katulad nung ginawa nila last time doon sa tambayan. And alam kong mas maganda pa doon kaysa sa activity nyo. Hello? Papunta na ako dyan. Guys, mauna na ako ha. Hinahanap na ako ng squad eh. See you! Bye. Sa university, same time. Tapos, ayun, nabago lang dito. So, wala na yan. Ayun na, pinalit. Tapos, ayun. Nako, oras na pala. Ay, mauna na ako ah. Bye-bye. Thank you. Bye-bye! Grabe, ang sipag talaga ng president namin. Ano ba yung ginagawa mo? Nagre-review ako sa philosophy namin eh. Actually, ang topic nga namin yun is about religion. And sa totoo lang, based on facts and science, wala naman talagang ever nakapag-prove na merong God. Kaya sobrang pagtataka ko na bakit sobrang dami pa rin taong naniniwala sa religion. Ayun, sakto. May activity kami ngayon sa CBI na CBI get together at group study. Tapos bukas may Bible study rin kami. Baka gusto mong sumama. Tingnan natin ha. Hindi ko sure. Tara, sama ka na. Saan ba? Dun sa group study nyo? Kailan ba yun? Ngayon. Ngayon na? Oh. Sige, sure. Dun sa group study. Tara. Tara. Sige. Tulungan Wait lang mo ah. ito dyan. Sige, sige. Wala malit. Sige. Tara, saan ba? Sa building 3 daw yung yung venue natin. Nakakapagod naman. Kain muna kaya tayo bago tayo umuwi. Huwag na, mag-vlog pa nga ako. Magpo-post ako ng mga clips na. Ano pa yan? Ah! Yung cellphone ko! Anong tinatayo-tayo yun dyan? Kunin yung cellphone ko! Hoy, kuya! Yung cellphone ni Ali, balik mo! Oh, anong nangyari sa yung dalawa? Kala ko ba masaya yung mga lakad nyo kahapon? Uy, dito lang pala kayong tatlo eh. Kanina ka pa hinahanap. Sige, thank you. Oh, True, ba't naman ang dami mong mga pasa? Diba? Hindi ko na maintindihan kung ano pang pinagagawa ko sa sarili ko. Sising-sisi na ako. Eh, akala ko pa naman, pag sinabing brotherhood, ibig sabihin, solidong samahan. Eh, mas solid pa nga yung pambubugbog nila sa mga members nila. Tsaka nalaman ko pa na kaya pala nila gusto ko sumali. Eh kasi mayaman yung pamilya namin. Ginamit lang nila ako. Naku, yan na nga sinasabi ko sa'yo eh. Noong una pa lang, binabalaan na kita. I've warned you na huwag kang sasali sa ganyan. Alam mo, buti nga buhay ka pa eh. Tigilan mo na nga yung pinagagawa mo, Drew. Kapag nalaman yan ng dad mo, sigurado akong malalagot ka na naman doon. Mag-iingat ka at baka sa susunod, hindi lang mga pasa ang abutin mo. Oh, ikaw naman, anong minumukmuk mo dyan? Paano hindi ako arte rito? Nawala kayo yung cellphone ko kahapon. Asus, para cellphone lang. Oh, Anong para cellphone lang? Ano ba hindi naman yung updated at latest ang model? arte mo naman. Buti nga wala kang pasa, wala kang sugat eh. Tapos di mabali-bali ang buto mo. Tumigil nga kayo. Ikaw, Ali, paano naman nawala yung cellphone mo? Someone stole it kahapon sa plaza. Naku, yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Alam mo, paano ba namang hindi yun nahahablutin? Eh, ang hilig-hilig mo kaya mag-post ng hashtag at the moment na yan. E di yan tuloy, nahablot.
Tsaka natuntun ka ng mga ganyang tao. Sayang, hindi na lang kayo sana sumama sa amin ni Ken kahapon. Masaya pa naman dun sa activity nila. Hayaan mo na, marami pa naman kaming event na pwede niyong salihan sa susunod. Sana makasama ko na kayong lahat. O siya, tara na Drew, at nang magamot na natin yung mga pasa at sugat Me too, mo. Ken. Kailangan ko din ng gamot para sa mental health. It's so depressing. No, dito ka lang, Yes, hindi no. ka alis. Iwan sa bro. Parang To. pati pag-iisip na siraan ka na eh. Andrew, teka lang. Ano bang pumasok yan sa kukote mo? Ha? Kala mo ba di ko malalaman? Ba't ka pumasok yan sa fraternity na yan? Anong gusto mo mangyari sa'yo? Mamatay? Ba't ba ang hirap-hirap mong pasunurin? Akala ko pa naman, ag-aayos ka na ngayong college ka na? Alam mo, Dad, di rin kita maintindihan eh. Anong hindi mo maintindihan? Eh, ang linaw-linaw ng sinasabi ko sana, ayusin mo buhay mo! Tingnan mo, saka mo lang ako napapansin kapag may nagawa akong labag sa loob mo. Eh, nung mga panahong with highest honor ako sa klase, may congrats wala akong narinig mula sa'yo. Dad, ang gusto ko lang naman, pansinin mo ko. Hindi yung puro ka nalang trabaho. Alam mo, nung nawala si Mama, para na rin ako nawalan ng ama eh. Akala mo ba lahat mabibili ng pera? Eh, hindi nga niya nagawang iligtas si Mama eh. Bakit? Akala mo ba? Ikaw na nasasaktan nung namatay ang nanay mo? Sana ikaw na lang nawala. Walang nga kang bata ka! Di ka marunong Dito, tama na po. Huwag niyo na pong saktan si Drew. Bakit? Eh di ba yun ang gusto niya, yung masaktan? Tara ka dito. Aray! Dandan naman! Ay, sorry ha. Ako na nga itong tumutulong eh. Pati ba naman ikaw, bro? Kaya ko na sarili ko. Ito naman, hindi naman tumabiro. Alam mo naman, lagi lang ako nandito para sa'yo. Si Dad nga, halos itakwil na ako. Ikaw pa kaya? Drew, hindi ka naman papagalitan ng tatay mo dahil sa ayaw niya na sa'yo. Kaya ka lang niya pinapagalitan kasi ayaw niya na mapahamak ka o kaya ay tuluyan mo lang abusuin yung sarili mo dahil sa pagsali mo sa fraternity na yan. Concerned lang yan si Tito. Mahal na mahal ka nun, sigurado ako. Mahal? Ganun ba yung pagmamahal na sinasabi mo? Yung sasaktan ka ng sarili mong tatay dahil sa mga desisyon mo? Eh, gusto ko lang naman maging masaya. Alam mo Drew, ang tunay na kaligayahan hindi nakukuha sa masamang bagay. Alam mo ba, isa sa pananagutan ng mga magulang natin ay yung gabayan tayo. Kaya alam ni Tito Paul na walang madbuting may dudulot sa iyong fraternity na yon, kundi lalo ka lang mapapahamak doon. Ganon ang pagmamahal ng isang magulang. Minsan, hindi natin sila maintindihan at talagang sasama yung loob natin sa kanila. Pero tandaan natin lagi na walang magulang ang gustong mapahamak ang kanilang sariling mga anak. Hindi ka nga dito. Ken, kumusta si Andrew? Okay na po siya. Saan siya ka na, Ken, ha? Nadamay ka pa sa away naming mag-ama. Alam mo, inggit na inggit nga ako sa'yo ng pamilya niyo eh. Alam kong hindi madali ang buhay niyo sa isla. Pero wala kayong mga away kagaya namin ni Andrew. Okay lang po yun, Tito. Naiintindihan ko naman po kung ba't ganun po yung naging reaksyon niyo po dahil po sa nagawa po ni Drew. Pero sa tingin ko po, ang pinaka kinakailangan na makarinig po ng sorry niyo ay si Andrew po. Wala na yata akong mukhang iharap pa kay Andrew. Alam kong galit na galit yun sa akin yun. Alam niyo po, Tito, nung bata pa po ako, madalas din po akong pagalitan ng tatay ko kasi pasaway din po ako noon po eh. Talagang sumasama po yung loob ko sa kanya. Pero sa katagalan po, na-realize ko na kaya niya lang po ginagawa po sa akin yun kasi gusto niya lang po na mapabuti po ako. Swerte ang mga magulang mo sa'yo, Ken.
Sana napalaki ko rin si Anong kagaya mo. Lumaki po kasi kami, Tito, na hindi lang pinuno ng aral at paggabay po mula sa aming mga magulang, kundi higit po sa lahat dahil po sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuro po sa aming magkakapatid. Pwede ba kita makausap? Ay, pasok po kayo, Dad. Patawarin mo ko, anak, at nagawa kitang saktan. Hindi ko alam na ganito na pala ang nararamdaman mo. Nagkulang ako sa'yo bilang tatay mo at hindi ko rin naibigay yung atensyon na hinahanap mo. Pero, alam mo ba, hindi mo rin siguro napapansin. Sobrang nasaktan din ako nang nawala yung nanay mo. Ayoko na pati ikaw ay mawala sa akin dahil sa mga ginawa mo. Dad, sorry din po sa mga nasabi ko. Anak, ikaw na lang natitira sa akin. Gusto ko lang naman mabigyan ka ng magandang kinabukasan at maibigay ko rin sa'yo lahat na pangangailangan mo. Dad, hindi lang naman yun yung mga kailangan ko Kailangan ko din yung pagmamahal tapos yung atensyon mo. Simula nung nawala si Mama, pakiramdam ko ako na lang mag-isa. Tapos, di mo man lang ako mabigyan ng atensyon mo. Kaya pakiramdam ko, di mo na ako binibigyan ng halaga Hindi totoo yan, anak. Kailanman hindi ka nawala sa isip ko dahil mahal kita. Tawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sorry din po, Dad.
Wow, bait ng anak ko. Siguro, may gusto ka na naman ipabili ngayon, kaya ang bait-bait mo. Mom, you know me talaga. I want a new phone. Hindi na po namin nahanap yung nawala nung nakaraan. Anak naman, alam mo naman ang hirap makahanap ng pera ngayon. At saka, ang nabili natin is yung latest phone na yun ha. Mom, hindi ko na kaya maghintay ng matagal pa para magka-cellphone. I can't live without a phone. Paano ko ma-update yung mga followers ko? Followers? Ay naku anak, alam mo, ang hirap ng buhay ngayon. At saka, alalahanin mo, college ka na ngayon. At saka, ang hirap-hirap ngayon ang pang-tuition mo. Nagka-sabay-sabay pa ang bayarin natin. You don't love me anymore na talaga. Ali! Mommy! Gusto ko ng phone! Mommy! Mommy, please! Gusto ko ng phone! Gusto ko ng phone! Mommy! Gusto ko ng phone! Mommy! Mommy! Sakay tayo papunta mami. Ano pa ba? Saka mag-aaral ako mamaya. Oh my gosh, Ali, I think you should see this. Oh gosh, oh no! Hindi to totoo, hindi totoo yung post na yan. So, ano nang balak mong gawin ngayon yan? Hindi ko nga alam. Wala akong gadgets. Ayaw kong bilhan ng parents ko. Oh, ayan na. Let this serve as a lesson na sa'yo. Tsaka, alam mo, hayaan mo na lang kasi hindi rin naman ganun kadaling kumita ng pera ngayon. Intindihin mo na lang sila. Oh, ngayon alam mo na kung ano-ano yung pwedeng downsides ng pagiging masyadong tutok o mahilig sa social media. Oh. Tsaka isa pa yung mga sinasabayan yung trends. Dapat mindful kayo pagdating dyan. Hindi kasi lahat ng trends or kahit anong uso, sinasabayan. Lalo na kapag negatibong epekto nito sa inyong sarili, pati na rin sa kapwa natin. Alam mo, hayaan na muna siguro natin humupa yung atensyon ng mga tao sa post na. Naniniwala naman akong magiging maayos din ng lahat pagdating ng panahon. Oh, nag-text pala si Ken eh. Itatanong kung gusto raw natin sumama sa activity nila. Eh, tatanggapin kaya nila ako dun? Alam ko siguradong alam ng buong school ang nangyari about sa akin. Maraming post na about sa akin sa social media. Alam mo, kilala natin si Ken. Tsaka, hindi rin naman siya papayag na mapasama tayo, di ba? Magkakaibigan tayo. Ano, punta na natin sila Ken? Tara. Mika! Uy! Wow! Buti naman naisama mo tong pinsan mo. Oo nga eh, inihabilin din muna sa akin ni Tito Paul kasi mas baka kung saan naman doon magpunta. Puntahin ko rin muna. Di naman ako sumama sa'yo dahil kay daddy eh. Sabi mo kasi masaya dito. O siya, tara na at ipapakilala ko na kayo sa mga kasama namin. Oh yes. Maraming beses mang hindi umayon sa atin ang panahon. Maraming pagkabigo, pagsuko, ngunit sa dulo, marami tayong napagtanto. Alam ko, maraming beses tayong nadapa, nasaktan, nadismaya, dahil sa mga inaasahan at hindi inaasahan. Ngunit ang kinalabasan, marami tayong natutunan. Ganun lang siguro ang buhay. Matapos kang subukin, magiging sandata mo ang aral sa mga susunod mo pang laban. Matapos kang madapa sa proseso, mahuhulma ang armas mula sa mga sugat mo at sakripisyo. Maaaring magkakaiba man kami ng kwento, magkakaiba man ng mga pinagmulan. Subalit, masaya akong makasama sila sa iisang pananampalataya. Kaya kung ako ang tatanungin, kung naging masaya ako na naging kaibigan ko sila, oo, masaya ako na ginawa ako ng kasangkapan ng Ama para matawag sila sa tunay at totoong iglesia. Ang paglakaw ay serye ng aking buhay.
isang pelikulang ikaw ang direktor at ikaw din ang aktres o aktor. Nasa iyong kamay ang kulay ng iyong buhay. Dahil ikaw ang may akda ng kwento ng iyong buhay. Sa ating mga paglakaw, paligid man ang kadiliman, magliwanag tayo sa sanlibutan. Ipakita sa mundo ang kabutihan, supilin natin ang kasamaan. Tayo'y magkaisang, ito'y simulahan. Ito'y simulahan. Simulan mo sa matuwid na paglakaw. Simulan mo sa matuwid na paglakaw. Malayo na ba ang nalakaw mo sa mundo? Marami ka na bang lugar na natungo? Iba na ba ang nakaharap mong tao? Marahil narinig mo na ang kanilang prinsipyo. Di ba't lahat sila'y may mga labang gusto ipanalo? Gumuhit ng iba't ibang plano para wag matalo. Ikaw, ano ba ang laban mo? Saan ba ang lakaw mo? Alin ba ang landas na tinatahak mo? Sa paghakbang mo, dala mo ba ang iyong ilaw? Bago mo ituloy, tiyakin mo ika'y may tanglaw. Kung nais mo sa laban mo ang matamis na tagumpay, ang pinakatumpak na gabay ay ang Ama na sa ating laging handang umalalay. Sa ating mga paglakaw, paligid man ang kadiliman, magliwanag tayo sa sanlibutan. Ipakita sa mundo ang kabutihan, supilin natin ang kasamaan. Tayo'y magkaisang, ito'y simulahan. Ito'y simulahan. Simulan mo sa matuwid na paglakaw. Simulan mo sa matuwid na paglakaw.